Nagdamay ko po sa bawat isa. Panginoon ng Diyos, sapagkat tayo ay ibinangon niya upang magbulay-bulay ng kanyang mga salita sa umagang ito. Kaya bago muna tayo magbulay-bulay at pag-aral, tayo muna'y umawit sa Panginoon ng tunay na kapayapaan. Alatag ng aking isipan, subok man ay dumating. Ang Diyos ang gumagabay sa isip ko. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Ano mang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa Kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang. Panatag ang aking isipan mula sa umpisa. Panatag ang aking isipan, Lord, hallelujah. Pagsubok man ay dumating, praise God. Ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Ano mang kalagayan, isipin o problema, lapit sa Kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang. Nakata sa piling, hallelujah, glory. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang. Tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Sa Diyos ko lang nakamtan. Sa Diyos ko lang nakamtan. For the last time, sa Diyos ko lang nakamtan. Sa Diyos ko lang nakamtan. Hallelujah, glory. Praise you, Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon. Purihin po ang inyong banal na pangalan. Salamat po, Holy Spirit.
sa umagang ito sapagkat kami po ay ibinahon nyo upang magbulay-bulay ng inyong mga salita. And then, praise God. Tayo pa'y manalangin. Naming Diyos, mabuti po kayo sa lahat ng panahon. Salamat po sa pribilehiyo at pagkakataon makarinig muli, Panginoon, ng inyong mga salita. Salamat nga po muli, Panginoon, sa pagising sa amin sa panibagong araw. Yes, Jesus. Salamat sa panibagong pagkakataon para kami, Panginoon, ay makalakad, Panginoon, sa inyong kalooban, Panginoon. Nawa, patuloy sa devotion na ito ay lumago, Panginoon, ang mismo spiritual na pangangailangan, Panginoon, sa oras na ito. Nawa maging daluyan ito, Panginoon, ng siksik, Panginoon, at malaman na inyong mga salita, Panginoon. Kailanman ay maunawaan namin ito sa tulong ng Banal na Espiritu. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Morning po sa ating mga kasama sa live po. At binabati ko po si Brother Alan Rocreo, Sister Gina Yen, Sister Aquino Raymar, Sister Marquez Claudio, Sister Rochelle Nopre, Sister Anita Katimbong. Good morning po sa inyo. Praise God, salamat sa Panginoon. Bago ang lahat, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng bumati sa akin. Salamat sa Panginoon. Biruin nyo, umabot ako sa edad na 50, ay first time ko umihip ng kandila. Umabot ako ng 50 kasi kami ay na-train na hindi talaga naghahanda. Lagi sinasabi ng tatay ko sa akin, matulog ka pagkatapos pag gising ka na, tapos na ang birthday mo. Talagang na-train kami sa ganun. Kaya muli, nagpapasalamat ako sa mga bumati sa akin. Salamat sa Panginoon sapagkat inabot ko yung ganun. Dahil kung titingin ako sa aking katawan, talagang pa-retiro na, no? Pero salamat sa Panginoon, sa Diyos ay walang retiro. Sa langit na ang retiro. Praise God. Ang pag-uusapan natin ngayon ay medyo mabigat. Talagang unti-unti natin to. Medyo matigas. Kaya, Sister Rami, umpisa mo na yung text natin. Ang text po natin sa umagang ito ay magmumula sa John 8, verse 44. At ang ating topic ay, ang diablo ang tatay mo. John 8:44. Ang diablo ang inyong ama at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya ay talagang sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. Amen. Handa na ba kayo? Amen. Okay. So, sino ang kausap dito ng Panginoon? Mga Pariseo. Mga leader ng mga Hudyo. Yung mga hindi naniniwala sa Kanya. Kung i-interpret natin ang mabilisan ang talatang yan, talagang medyo masakit yan. Talagang mamumula ka pag sinabing ang diablo ang tatay mo. No? Kung i-interpret natin ng mabilisan, kanino sinasabi yan? Doon sa mga Pariseo. Doon sa mga hindi naniniwala sa Panginoon. Ulitin ko. Kanino sinasabi yan? Sa mga Pariseo. Doon sa mga hindi naniniwala sa Panginoon. Amen. Amen? Sa madaling salita, ang talatang yan, mabilisan lang to ha, ang talatang yan ay para sa hindi mga naniniwala. Ulitin ko, ang talatang yan ay para sa hindi mga naniniwala sa Panginoon. Ano raw ang sabi? Ang diablo ang ama mo. Pag ikaw pala ay hindi naniniwala sa Panginoon, wala nang pagtatalunan. Nasa Biblia eh.
ang Diablo ang ama nila. Kaya ang title natin, ang Diablo ang tatay mo. Ibig sabihin, yung character, yung attitude, nasa iyo. Minana mo. Amen? Bakit? Ano sabi sa Efeso? Chapter 2, verse 1. Dati kayo ay patay. Dati kayo ay hiwalay. Hiwalay kanino? Sa Diyos. Amen? Kaya masakit yan. Talagang medyo mabigat yan. At pwede rin natin sabihin at isama doon sa mga tumatalikod sa Panginoon, ang Diablo ang tatay nila. Eh siyempre, bakit? Tinalik mo na ba ang Panginoon eh? Ano gusto mo mangyari? Nakahang ka? Ito ko, nasa gitna ka? Parang, ano nasa gitna ng langit at lupa? At di ba? Ano ka, ganun? Hindi po ganun yun. Dalawa lang ang pagpipilian natin. Ang katuwiran o ang kadiliman o ang kalikuan. Ang liwanag o ang kadiliman. Hindi pwedeng wala kang pipiliin. Sa ayaw at sa gusto mo, may pupuntahan ka. Kasi ano sabi sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish. Should not perish. Huwag mapahamak. Ano sabi sa John 3:18? Ang hindi nananampalataya ay hinatulan na. Pakista namin, pakabasa mo. Hindi pa natin i-interpret yan, ha? Sinasabi para natin yung gustong sabihin ng talata. John 3:18. Oh. John 3:18, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ibig sabihin, wala kang pupuntahan. Kung hindi ka manampalataya sa Panginoon, automatic yun. Pag hindi ka sa Panginoon, kanino ka? Kay Diablo, kay Satan. Wala kang pipilian. Hindi ka pwedeng ilagay sa hangin ng Panginoon. Hindi pwedeng patay malisya ka lang. Kami ay nagpapatuloy sa Panginoon, nananatili sa Panginoon, hindi pwedeng patay malisya ka lang. Automatic yun. Ang Diablo ang tatay mo. At syempre, masakit yan. Hindi natin basta-basta pwedeng sabihin yan. Hindi mo pwedeng sabihin basta-basta yan na ayoko mapausap sa'yo. Bakit? Ang Diablo ang tatay mo. Di ba? Mabigat. Hindi pwedeng sabihin din niya sa mga classmate niya, ayoko sa inyo. Kasi ang Diablo ang tatay niyo. Mabigat. At yan ang katotohanan. Tanggapin nyo man o hindi, pag hindi ka nanampalataya sa Panginoon, kanino ka? Diablo. Ulitin ko nga yung tanong ko. Pag hindi ka nanampalataya sa Panginoon, kanino ka? Lakas nyo nga. Diablo. Automatic yun. Pag tumalikod ka, kanino ka? Diablo. Lakasin nyo. Diablo. Totoo yun. Nung ako'y ginising ng Panginoon, dahil, Lord, very common ang interpretation ng title. Ang interpretation ng text. Maraming nag-interpret yan. At kung ako'y binangon ng Panginoon, inambungan sa akin. Pag wala sa akin, pag hindi naniniwala sa akin, ang Diablo ang tatay niya. Amen? Kaya ang tanong, tatalikod pa ba kayo sa Panginoon? Hindi po. Parang parang wala akong kausap Ulitin ko yung tanong, tatalikod pa ba kayo sa Panginoon? Hindi po. Bakit? Dahil sino ang sasalo sa'yo? Ang Diablo. Ang sasabihin niya, welcome. Di ba? Parang together again.
Di ba? Kaya mag-isip-isip kayo bago kayo tumalikod, bago kayo umalis. Mag-isip-isip tayo. Sa mga kasama ko dito at sa mga kasama ko si FB, mag-isip-isip tayo. Bago natin kalimutan ng Panginoon. No? Bago tayo hindi maglingkod sa Panginoon. Kasi pag hindi ka naglilingkod sa Panginoon, kanino ka? Yun ang katotohanan. Now, gusto kong bulay-bulayin natin yan. At ang pag-uusapan natin ngayon, hindi na siyempre iba sa inyo. Diablo. Bakit Diablo? Dapat ang pinag-uusapan natin ay ang Panginoon. Hindi. Binanggit ng Panginoon, sino? Si Diablo. Diba? Huwag niyong kakaibiganin, sino? Diablo. Kasi wala siyang planong maganda sa inyo. Minsan iniisip ko, bakit kaya binabanggit ng Panginoon ang Diablo dito? Dapat ang salita ng Diyos, puro salita lang talaga ng Diyos. Bakit may Diablo? Bakit hinayaan ng Diyos na masulat ang Diablo sa Biblia? Bakit? Kasi kailangan malaman natin kung sino ang kalaban. Kailangan makilala natin kung sino ang kalaban. At kung sino ang kaaway. Tandaan nyo, ano ang paborito ng ibang mananampalataya? Ano ang paborito yung verse? Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Yan ang plano ng Diyos. Not to harm. Kaya lang, kumisan, may iba't ibang paraan. Kumisan, marami tayong pagsubok, pero ang dulo pala nito, maganda. Kaginhawaan. Pero, ang Diablo, hindi yan ang bungad. Ang bungad na sa'yo, ginhawa kagad. Ang gusto niya sa'yo, hindi ka nagtitiis. Yan kagad ang salubong niya. Yung parang, malaya na ako. Oh, freedom. Anong sabi ni Satan sa Panginoon? Matthew chapter 4, verse 4, 5, 6, 7, 8. Anong sabi niya? Yung isa sa sinabi niya doon, sabahin mo lamang ako, ibibigay ko sa iyo ang yaman ng mundo. Di ba yan naman ang gusto ng tao? Yaman ng mundo. Pero ayaw si Satan. Ngayon tatanungin ko kayo, gusto niyo ba si Satan? Hindi po. Pero gusto natin ang mundo, di ba? Now, basahin ulit natin yung text natin sa Rami. John 8:44. Tapos per sentence ulit, pakiulit po. John 8:44. Ang Diablo ang inyong ama, at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya ay talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. So, mahaba yung talata. Isa-isayin nga natin yan. Per sentence. Ang Diablo ang inyong ama. Yun. At ang 1. kagustuhan niya ang iibig ninyong gawin. 2. Ibig sabihin, kung meron palang God's will, meron Satan's will. Ano pa? Noon pa man ay mamamatay tao na siya. 3. Ibig sabihin, killer. Wala sa kanyang buhay. Puro pagpatay. Ibig sabihin, yun ang kanyang goal. Pumatay. Kaya huwag kayo makikipagkaibigan kay Satan. Matanong ko, yung cellphone ba ng papa mo, Jess? Naka-on? Okay na po. Okay, very good. So, naririnig na tayo. Binabati ko yung aking partner. Best friend. Jerry Halog. 3, 4. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. Okay, 4. Next. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. Hindi siya pumanig sa katotohanan. Ibig sabihin, puro kasinungalingan. Alam nyo ba sa korte, ano ang hinahanap doon? Katotohanan. Kaya ang hirap pa maging abogado eh.
Bakit? Tama na, mamaliin mo pa para lang manalo. No? Daniel, buti na lang, Takashing, hindi tayo nag-abogado, no? Anong sumunod? Likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya talagang sinungaling. So, ibig sabihin, yung kalikasan niya, yung ang tao, ang kalikasan niya talaga ay wangis ng Diyos. Diba sabi? Let us create man our own image. Diba sabi ng Panginoon sa Genesis 1:26? Let us create man our own image. Tayo ay galing sa imahe ng Panginoon. Our own image and likeness. Pero anong ginawa ng kaaway? Sinira niya. Yung imahe na yun na ginawa ng Panginoon. Kasi ano nangyari? Ano sabi doon? Likas sa kanya ang magsinungaling. Kaya mag-ingat kayo. Excuse me. Pag tayo pala ay nagsisinungaling, ang idol natin, sino? Si Satan. Sino ang ginagaya natin? Si Satan. Huwag mo sabihin na, hindi ko ginagaya si Satan. Puro kasinungaling ang lumalabas sa bibig mo eh. Sino yung pinapatran mo? Di ba? Si Satan. Bakit kanino ba ito sinabi ng Panginoon? Sa mga Pariseo. Pangalawa, sa hindi naniniwala sa Panginoon. So pag hindi ka naniniwala sa Panginoon, ibig sabihin, diablo ang tatay mo. Congratulations. Likas sa kanya. So, nung tayo ay wala pa sa Panginoon, ibig sabihin pala, ang imahe natin, ang diablo. Nung tayo ay hindi pa nagkakasala, ang imahe natin, ang Diyos. Una, tayo ay banal. Ang inalis ng diablo, sinira niya sa pamamagitan ng isang tukso. Ano nangyari? Sumunod ang tao sa diablo. Nawala ang kabanalan. Di ba Romans 6:16? Kung sino ang sinusunod mo, yun ang Panginoon mo. Kasalanan. Ano ba ang gusto ng kaaway? Di ba magkasala tayo? Bakit? Kasi nga, may layunin siya. Yun ang inalis sa atin. At yun ang ayaw ng kaaway, maging banal tayo. Kaya sabi nga ni Pedro, magpakabanal kayo kasi ang Diyos ay banal. Kaya tayo, nung tayo ay tinubos ng Panginoon, pinatawad ng Panginoon, anong sabi niya? Ginawa niya tayong banal. Una pa ba, anong sabi sa Efeso 1:4? Una pa man, bago likain ang mundo, pinili na tayo para maging banal. At nung nagawa na ang mundo, nagawa na ang Eden, ano ang ginawa ni Satan? Di ba? Siya ay nagpanggap o sumanib sa ahas para dayain ng tao. Ano ang sinira niya? Kabanalan. Ano ang ginagawa ngayon sa panahon natin ngayon doon sa mga maraming church? Di ba? Iba't ibang pakulo, iba't ibang style, dahil sa sobrang kalayaan. Kasi ang gusto ng diablo, malaya ka. Yung sobrang kalayaan. Kung minsan, nawawala na yung kabanalan. Si Anton LaVey, sino yun? Siya yung high priest ng Satanic Church. Ano ang sabi niya? Ano ang sabi niya? Kahit hindi ka nila member o kasali, as long na sinusunod mo raw yung sarili mo, parang kasali ka na rin sa kanila, sa Satanic Church. Kahit hindi ka nila member. Pero once lang na lagi mong sinusunod ang sarili mo, kabaro ka. Kasali ka. Bakit? Yung kasi ang mission nila. Ang sundin ang sarili.
Amen? Yun ang gustong-gusto ng Satanic Church. Kaya dyan, pag-usapan natin muna yung Diablo. Ang ama ninyo ay Diablo. Sinabi niya sa mga Pariseo, sa hindi mga naniniwala sa kanya. Amen? Kaya dyan, unti-unti natin pag-aaralan, ano ba ang layunin ng Diablo? Kung ang Panginoong Jesus may layunin, kung ang Diyos may goal, ano ang goal niya? Iligtas ang tao. Pangalawa, gawing banal ang tao. Pangatlo, gawing kawangis ni Kristo ang tao. Pero ang Diablo may goal din. Meron din siyang layunin. May purpose siya. Ano sabi si John 10:10? John 10:10. John 10:10. Nawala na si John. John chapter 10, verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ko ay magkaroon ng buhay ng isang buhay na masagana at ganap. Amen. So, ano yung goal ng Diablo? Ano ang una? Ano yung isa? Magnakaw. Pangalawa? Pumatay. Pangatlo? Manira. Sa ibang salin, magwasak. No? Kaya, ang Diablo, ang inyong ama. So, sino ba ang Diablo? Noong unang panahon, no? Si Ezekiel, Ezekiel 28:12-15. yun, pakabasa. Ezekiel chapter 28, verse 12 to 15. Ezekiel, anak ng tao, tangisan mo ang sasapitin ng hari ng Tiro. Okay, wait Pause lang. Ezekiel, anak ng tao. Sino yun? Si Propeta Ezekiel. Ang tawag din kasi sa kanya, anak ng tao. Kahit ang Panginoong Jesus, di ba, ang tawag sa kanya, isa sa mga tawag sa Panginoon, anak ng tao. Kaya, isa sa mga propetang tinatawag na anak ng tao, si Ezekiel. Ano sabi diyan? Sa first sentence, Ezekiel, anak ng tao. Tangisan mo ang hari ng Tiro. Sino yung hari ng Tiro? Ang tinutukoy dyan? Si Lucifer. No? Si Satan. Kasi yung Lucifer, ano yun ang Diyos ang nagpangalan nun. Ang ibig sabihin nun, morning star. Maganda pa yun Kaya, pag sinabing Lucifer, yan ay, magandang pangalan yun. Ang ibig sabihin nun, morning star, light bearer, no? Yan ang ibig sabihin nun. Pag sinabing Lucifer, sa Greek word, Phosphorus. Phosphorus. Alam niyo yung match? Phosphorus. Ibig sabihin, light bringer. Hindi niya tuloy. Sabihin mong ito ang pinapasabi ko. Ikaw ay larawan ng kasakdalan, puspos ng kaalaman, ang ganda mo'y walang kapintasan. 13. Tulad mo'y nasa paraiso ng Diyos, sa hardin ng Eden. Nababalot ka ng iba't ibang uri ng batong mamahalin, sardio, topas at diamanteng nagniningning, berilo, unise, at jasper na walang kahambing. Okay, wait. So, dyan, ipinapakilala ng talatang yan kung sino si Lucifer. Di ba? Siya ay morning star, light bearer, no? Pinapakilala dyan talagang binihisan siya ng Diyos. Anointed cherub. Ibig sabihin, anghel siya. Siya ang leader. Bago si Miguel Arcangel, siya ang leader. Talagang napakaganda. Pag sinabing Lucifer, ay morning star, light bearer, light bringer, talagang angel of light, no? Pero nung siya ay naging kaaway ng Diyos, ang tawag sa kanya, Satanas.
Ang ibig sabihin ng Satanas, kaaway ng Diyos. Yung Lucifer, inalista sa kanya. Kung gusto nyo, sa mga anak nyo, ipangalan nyo. Oh, si Lucy, tsaka si Christopher. Lucifer. Dalawang anak nyo. Si Lucy at Christopher. Kaya, pero, nung siya ay nagrebelde sa Diyos, tandaan nyo ha, nagrebelde sa Diyos. Kaya, ang unang-unang nagrebelde sa Diyos, walang iba si Lucifer. Kaya pag rebelde ka, sino ang tatay mo? Satanas. Pag masuwain ka, sino ang tatay mo? Satanas. Pag ang sarili mo, sinusunod mo, sinong pattern mo? Sinong idol mo? Satanas. Yan yun. Tuloy. Sapiro, esmeralda at karbungko. Ginto ang iyong enggasto, at ang pagkaukit dito ay inihanda nung una pa, nang isilang ka sa mundo. 14. Kerubin ang itinalaga kong magbabantay sa iyo. Nasa ituktok ka ng aking banal na bundok. Yun. Post lang. Nasa tuktok ka. Ibig sabihin, talagang itinangi siya ng Panginoon. Talagang itinangi siya. Song leader siya eh. Oh, mag-ingat kayo mga song leader. Baka yung pride baka pasok dyan. Kasi ano ibig sabihin ng pride? Big I and little you. Ang gusto niya nagmamataas ka. Kaya mag-ingat kayo doon sa mga ginagamit ng Panginoon. Kasi si Satan ay talagang song leader yan. Ginagamit ng Panginoon niya. Tuloy. Ang nilalakaran mo'y mga batong kumikinang. 15. Wala kang kapintasan mula pa ng isilang hanggang maisipan mong mamuhay sa kasamaan. Yun. So, wala kang kapintasan. Nung talagang binihisan ka ng Panginoon, perfect ka. Kaya kamisan yung perfect, yung pag binihisan ka lang pambihan, gusto mo nang taasan ng Panginoon. Pero hanggang sa maisipan mong mamuhay sa kasamaan. Kaya mula from Lucifer to Satan. Tandaan nyo, si Satan, wala sa kanya yung salitang forgiveness. Wala sa kanya yung salitang humility. Ang gusto niya laging, mataas. Gusto niya laging angat. Gusto niya laging sikat. Sa Panginoon, iba. Laging humility. Laging humble. Nagpapakumbaba. Kasi, yun ang gusto ng Panginoon. Kasi, alam ng Diyos, talagang mataas na sila. Dakila na sila. Kaya ginawa niya si Lucifer Pero anong nangyari kay Lucifer? Hindi pa siya nagsasalita. Nakita pa lang ng Panginoon na yung puso niya, gusto niya lampasan ng Diyos. Nakita pa lang. Kasi masan tayo parang, pa-humble effect. No? Pero sa loob pa rin natin, nag-i-enjoy tayo. Nakakagawa na pala ang kaaway nun. Yun si Lucifer at Satan na ngayon. Na tinatawag na Diablo. Pag sinabing Diablo, ang ibig sabihin, ang mga gawa ninyo, masama. Si Satan, ang leader. Kaya, ang Panginoon, di ba, nung nagparito, yan ang una niyang tinalo. Amen? Kaya, dyan, maintindihan natin, anong sabi sa first sentence, ang Diablo ang inyong ama. Kaya nga sa 1 John 4:5-19, 1 John 5:19, kaya basa. Ba? 19. 1 John chapter 5, verse 19. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Anong ibig sabihin nun? No? Yung kapangyarihan na yun, kapangyarihan na kapangyarihan na gumawa ng mga kasalanan, kumontrol. Ibig sabihin nun, hinayaan siya paggala-gala.
ibig sabihin, dito lang yun. Pero talagang ang buong control sa langit at sa lupa, nasa Diyos. Pero dito, sa lupa, nasabi, binigay sa kanya yung yung kapangyarihan. Ito, kaya nga, nandito, maraming malayo sa Diyos. Kasi, ano ba ang layunin ng Diablo? Ano ba ang layunin ng Satan sa atin? Ang unang layunin sa atin ay dayain tayo. Sabi sa Korinto 11:3, 11:14. 2 Corinthians 11:3. Hindi, wag muna yan. 11:14. 11:14. Pakibasa. Hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Yun. So, ibig sabihin, si Satanas ay nagpapanggap ng angel of light. Anghel ng kaliwanagan. Dati naman siyang nasa liwanag eh. Pero dahil siya ay nagrebelde, sumuway sa Diyos. Tandaan nyo Tandaan, ang salitang rebelde at sumusuway, sino ang author niyan? Si Satan. Siya ang leader. Kaya, ano sabi niya? Nagpapanggap. Kaya sa 2 Corinthians 11:3, 3. pakibasa. 2 Corinthians 11:3. Sige, anong oras na? 44. 11:3. 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Sabi po dito, ngunit nag-aalala akong baka malason ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Yun. Sa ibang salin, nadaya ng ahas. So ang goal pala talaga ng Diablo at ni Satan, isa lang yun eh. No? Mandaya. Manglinglang. Deceiver. Si Eva. Sa mga huling panahon, basahin natin sa Matthew 24:24. 24:24. At sa mga huling panahon, pakibasa ng malakas. Mateo 24:24, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaaring maging ang mga hinirang ng Diyos. Yun. So, ibig sabihin pala, sa mga darating na panahon, eto na yun. Nasa huling panahon na tayo. Nasa last days na tayo. At ang isa sa pang-akit ng Diablo, himala. Miracle. Para mandaya. Ano yung mga huwad na guro? Gagamitin niya yan para mandeceive. Tandaan nyo, ang goal ng kaaway, mandaya siya. Yan ang unang layunin niya. Para ang talagang pinaka-main purpose ng kaaway, pumatay. Ano ang ibig sabihin ng kamatayan? Separate. Ang gusto ng Diablo, mahiwalay tayo sa Diyos. Kaya kung tayo ba dito ay mamatay, pero naglilingkod tayo sa Panginoon, tiyak tayo sa Panginoon tayo. Amen. Amen? Amen. Kaya, ang unang target ng kaaway, tandaan nyo, sasabihin ko na sa inyo, ang unang target ng kaaway, kayong mananampalataya. Hindi target ng kaaway ang mga hindi mananampalataya. Bakit? Anak niya yun eh. Napasin niyo ba yung talata natin? Ang amo niyo ay Diablo. Bakit niyo ba dadayain yung kanyang anak? Connected sila eh. Ang dadayain niya, sino? Yung mga anak ng Diyos. Kaya sa 1 John 5:19, mga anak na tayo ng Diyos. At ang kapangyarihan ng mundo ay nasa Diablo. Pakulit ito na, 1 John 5:19.
Ulit. 1 John 5:19. 1 John chapter 5:19. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Okay, wait. Diyan ka lang. Biro nyo, anak na tayo ng Diyos. Alam natin, tayo mga anak ng Diyos. At kahit pa, no, ang sabi doon, sa second sentence, tulad din yan. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Yun. Yung buong sanlibutan. Kasi bakit? Yan nga ang i-offer niya eh. Sanlibutan mundo eh. Kaya niya i-offer yan? Sa unbeliever? Hindi. Sa mga mananampalataya. Uy, umalis ka na dyan sa church. Mahigpit yan eh. Umalis ka na dyan. Dito sa labas ng church, malaya. Mag-enjoy ka. No? Tagay ko naman, enjoy din ka. Alam niyo ba, nung tayo hindi nakakilala sa Panginoon, enjoy tayo na enjoy. Wala tayong alam. Huwag kang umalis dyan sa bisyo mo. Tuloy mo yan. Masarap yan eh. Yan ang gusto ng kaaway. Huwag kang makawala. Nakakulong ka. Kaya di ba sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, nung sabi niya, palalayain ko kayo. Di ba sa verse 8, verse 39, ang aming ama ay si Abraham. Kailan kami naalipin? Hindi nila alam, alipin sila ng dyablo. Kaya dyan, gusto-gusto ng dyablo, i-offer sa atin ang mundo para hindi tayo makawala. Yun ang pain niya eh. Yan ang ino-offer niya. Kasi pagdating ng araw, tsaka siya maniningil sa'yo. Kaya, ang dulo nito, pag niyakap mo yung mundo, pag inibig mo yung mundo, okay, sa gitna wala pa yan. Ang dulo nito, kapahamakan. Pero pag ang mundo ay tinanggihan mo, ang dulo nito ay katuwiran. Amen? Malinaw? Amen. Kaya, ang dyablo, i-open niya talaga ang mundo, unang-una na sa mga mananampalataya. Malinaw? Amen. Tandaan niyo yan. Yan ang unang-unang gagawin ng dyablo. Iinggitin kayo. Ipararamdam sa inyo ang panghihinayang. Dito sa mundo, masarap dito. Nagagawa mo ang gusto mo. Eh di, wow. Sa'yo na. Pasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Pinalaya niya tayo sa gawa ng kaaway. At talagang napakahirap naman lumayo talaga. Bakit? Talagang sabi nga ng Panginoon, pag ikaw ay tumalikod sa Panginoon, dati ay mayroon sa yung isang dyablo na naka-assign, pag tumalikod ka for second time, no, magdadala pa yan ng 7 dyablo o 7 espiritu. Oh, para ikaw talaga ay mahirapan makabalik sa Panginoon. Kasi ayaw ng dyablo na nakakabalik ka sa Panginoon. Ayaw ng dyablo maligtas ka. Kasi ang target talaga ng dyablo, ang goal ng dyablo, mamatay ka. Anong ibig sabihin nun? Mawalan ka ng buhay. Ang ibig sabihin nun, mahiwalay ka sa Diyos. Bakit? Siya ang buhay eh. Kaya tandaan nyo, mabigat yung pinag-uusapan natin. Kaya sa hindi mananampalataya, wala nang pagtatalunan doon. Sa hindi naniniwala sa Panginoon, wala nang pagtatalunan doon. Sa dyablo kayo. At ang tatay nyo ay ang dyablo. Ang sinusunod nyo ay ang dyablo. Sagana ka. Ngayon lang yan. Yan, di ba sabi sa inyo? Sabi ni Star Ami noong linggo, ano yung topic niya? Anong topic niya? Walang nakakaalam kung kailan ito magaganap. Ang kamatayan natin, hindi natin alam kung kailan magaganap. Isa lang ang nakakaalam, ang Diyos. Kaya kapit lang tayo sa Kanya.
Bakit? Ano sabi ni Pablo? Ang buhay ko si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Ano ang ibig sabihin? Ang Diyos, ang buhay niya. Si Jesus ang buhay niya. Para kung mamatay man siya rito, hindi na baliwala ang kanyang buhay. Ang kaaway, ang gusto niya, ang buhay natin, mabaliwala. Ang gusto niya, mawala ng kabuluhan, walang kwenta. Pero ang Panginoon, ang gusto niya, magamit tayo. Labanan natin. Di ba sa Genesis chapter 3 verse 15? Ano sabi doon? Pakiungkat lang. Angel, pakabasa nga Genesis 3:15. Si Angel. Mas pagkanto, Angel namang babasa eh. Genesis 3:15. Kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhimo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ay dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Okay. Yan yung prophecy, yung hula. Binhi mo't binhi niya. Unang-unang may tinutukoy dyan, si Jesus. Pag siya'y nagkatawang tao na, no, ang unang gagawin niya, talunin niya yung diablo. Durugin niya yung ulo mo. Talunin. Bakit? Pag buntot ng inapakan mo, makakatuklaw pa siya. Patay ka. Doon nanguhuli nga kami ng igat, ng il, yung ahas dagat sa Batangas. Diyan sa Batangas kasi, namamana kami. Pag nagkamali kang, pinatama mo siya sa buntot, tutuklawin ka yun ng ulo niya. Kaya bakit ulo? Para hindi na siya makalaban. Ibig sabihin, tiyak ang tagumpay mo. Kaya diyan sinabi, binhi mo't binhi na. Sino yung unang binhi? Si Jesus. Noong nagkatawan tao siya. At ano pa? Ano pa yung pangalawang binhi? Tayo mga anak ng Diyos. Gagawin natin, tatalunin natin yung gawa ng kaaway. Amen? Talaga ang kalaban natin, mabigat. Kaya huwag tayong patumpik-tumpik. Huwag tayong tumingin sa iba. Baka mamaya, ikaw naman pala, sa loob mo, may nangyayari na. Kasi ang kalaban natin, matalino. Mga kapatid, matalino si Satan. Di ba? Siya ang pinakatuso sa lahat ng hayop. Yung ahas. Kaya yung ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop, yun ang ginamit ng Satan. Kaya, hindi natin kayang talunin si Satan. Mga kapatid, kung sa atin lang, babaksak tayo. Pero ang ginawa ng Panginoon, nanangan siya sa atin, at yung Holy Spirit sa atin, para ano? Tiyak ang tagumpay mo. Amen. Nasa atin na siya. Nandiyan ang Holy Spirit. Tutunog, magpapaalala. Di ba sabi? Huwag niyong pigitin ang Holy Spirit. Ang banal na Espiritu. Don't grieve the Holy Spirit. Bakit? Pag nakagawa ka ng mali, bigla siya magpapaalala sa'yo. Mali yan. Nakasuway ka. Mali yan. Nasasaktan ako. Sabi ng Holy Spirit, nasasaktan ako. Mali yan. Ibalik mo yan. Angel. Mali yan. Angel, mali yan. Magpapaalala ang Holy Spirit sa'yo. Bakit? Ang Holy Spirit, sa'yo. Ang Diyos sa'yo. Nananahan sa'yo. Kaya hindi pwedeng gawin mo yung ginagawa ng Diablo. Bakit? Hindi ka anak ng Diablo eh. Tama naman? Amen. Hindi ka anak ng Diablo. Kapag nakagawa ka ng mali, magsasalta ang Holy Spirit, nasasaktan ako. Yes. And then, nasasaktan ako. Bakit? Hindi ka anak ng Diablo eh. Diba? Sabi sa verse natin, John 8:4, first sentence, ang Diablo ang inyong ama. Kaya pag nakagawa ka ng ginagawa ng Diablo, yung Holy Spirit sa'yo, nananahan sa'yo. Ang Panginoong Jesus, ang Espiritu niya nananahan sa'yo. Ang iisang Diyos, ang dakilang Diyos, nananahan sa'yo. Kaya pag nakagawa ka ng ginagawa ng Diablo, magkilala kang Holy Spirit. Nasasaktan ako. Hindi siya aalis kagad. Kasi sa una sabi niya, hindi kaya iiwan ni pamabayaan man. Ibig sabihin,
Kung nagkamali ka man, masasaktan siya. Maliban ikaw ang tumalikod o itakwil mo siya. Kaya hindi biro yun. Yung umalis sa Panginoon, hindi biro yun. Kasi, pag umalis siya sa Panginoon, sabi ng Diablo, akin na to. Magagawa ko na ang gusto ko. Anong unang gagawin niya? I-offer niya sa'yo ang mundo. Enjoy. Bibigyan ka niya ng mga kaibigan na mapera. O mga kaibigan na maraming bisyo. Sige, tuloy lang. Diyan kila Diyos, control yan Diyan sa church nyo, maraming bawal. Dito sa mundo, walang bawal. Dito ka na. Ikaw naman, enjoy lang, enjoy. Ang ending ng buhay mo, patay. Piko. Kaya di ba, no? For I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Ang Diyos, ayaw niya tayo masaktan, not to harm. Pero ang kaaway, ang gusto niya, masaktan tayo. Kaya ang gagawin niya, kung ano yung kahinaan ng tao, i-offer niya. Wow. Oo nga. Amen? Oras na sing. 59. Oh. So, mga kapatid, itutuloy natin yan. Kaya pag-uusapan natin, ano ba ang motibo ng Diablo? Anong ang layunin ng Diablo? Ano ang mga strategy ng Diablo para makuha tayo? Amen? Kaya, pag ikaw ay mananampalataya at maraming pagsubok, hindi ibig sabihin na ang Diablo ang talagang gumagawa dyan. Kasi ang pagsubok, sabi nga, nagpapatatag ng pananampalataya. Amen? Okay, dito ako magtatapos. Ano ang pagkakaiba ng pagsubok at tukso? What is the difference between temptation and trials? Ano ang pagkakaiba ng trials at temptation? Sabi lang ba, pareho lang? Hindi. Dito ako magtatapos. Ang trials, naglalapit sa Diyos. Ulitin ko, ang trials, naglalapit sa Diyos. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Di ba? Nung marami ka pagsubok, parang ang lapit mo, Sing, Angel, di ba? Tayo, ako. Tapos ito totoo itong pangyayari. Nung sumagana ako. Maraming temptation. Nalayo ako sa Diyos. So, ang temptation, hindi rin naglalapit sa Diyos, naglalayo sa Diyos. So, anong pagkakaiba? Ang dalawang yan. Yung trials, naglalapit sa Diyos. Yung tukso, naglalayo sa Diyos. Amen? Kaya bukas, itutuloy natin yung ating pinag-uusapan. Kaya panatag ang aking isipan. Pagsubok man ay dumating. Sister Cathy, panatag ang aking isipan. Hallelujah. Pagsubok masikarabakan darabakan. Yes, Lord. Ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't dalangin. Ang kanyang mga kamay, aking gabay at patnubay, tanging sa piling ay lubos ang ligaya naman. Anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa Kanya. Tiyak ang tugon niya sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala.
kapayapaan sa Diyos ulan nakamta sa piling ng Panginoon wala nang pag-aalala at hindi na ako muli mangangamba ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Panatag mula sa umpisa, panatag ang aking isipan. Pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko damdamin. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos sa ligaya. Anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa kanya, tiyak at tugon niya sa piling ng Panginoon wala nang pag-aalala at hindi na muling mangangambang ang tunay na kapayapaan sa Diyos ulan. Nagtatamang tunay na kapayapaan, hallelujah. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtam. Sa Diyos ko lang nakamtam. Sa Diyos ko lang nakamtam. For the last time, sa Diyos ko lang nakamtam. Sa Diyos ko lang tayong lahat nakamtam. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kapagkat nagkamit kami, nakamtam namin, Panginoon, ang kapayapaan po sa inyo. Glory, hallelujah. Sir Cathy. Praise you, Jesus. Hallelujah. Lord God, salamat sa inyo. O Lord, kapagkat alam namin na kami nasa inyong mga kamay at kami iniingatan po ninyo, Panginoon. Salamat o Diyos at inagaw mo na kami sa kamay ng Diablo. Salamat, Panginoon, sa sakripisyo nyo sa Kalbaryo at kami, Panginoon, na iniligtas ninyo, Panginoon. Simula pa lamang hindi mo nilihim sa amin kung paano kami magtatagumpay. Kaya kung kami bumabagsak, Panginoon, Lord, tulungan nyo kami na huwag manatili sa ganong kalagayan, o Diyos, kundi maalala namin na itinuro mo na kung paano natapakan ang ulo ng kaaway, Panginoon, at binigyan mo kami ng kapangyarihan, Lord, na gawin ito sa mga kapangyarihan dito sa sanlibutan ito. Salamat, O Diyos, gawin mo kami mga vigilante sa larangan ng Espiritu, Panginoon, Lord God, at makita namin na nasaan ang gawa ng kaaway, kung paano ito gustong kumilos sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga pagpapala, O Diyos. Tulungan nyo kami, Panginoon, na magkaroon ng mabilis na pag-iisip at paningin upang ito ay makita at magapi sa tulong ninyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, ang inyong banal na dugo ay inaangkin namin sa pag-iingat po ninyo sa bawat isa, lalo na sa aming tagapagturo, hindi gagawa ang kaaway sa kanyang buhay o sa bawat isa man sa amin, sapagkat kami ay nasa inyo, Panginoon, at kung hindi kami bibitaw sa inyo, wala siyang magagawa sa amin, O Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Lord God. Tulungan nyo kami na magtagumpay sa bawat oras, Amen. sa bawat araw. Sa inyo pong papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
good morning po, Sister Vicky at Brother Julius, si Pastor Jojo, Brother Jefferson Maquintal, Pastora Marcel, Giorgio, Brother Mario, Pastor Bert, Frenilyn Carpio, Sister Shirley, nakauwi ka na ba? Sister Ining Ruiz, Brother Ryan, kumusta ka na? JC Gardose, Sister Ruth, ang layo natin, no? Sa Brother Joseph, Zandro Joe, Pastor Nilo, Sister Chrysel, Sister Cherry, Jimiel, Malaborbor, Faustina, Robero. May isa kanina, hindi ko na natandaan. Okay, good morning po sa inyong lahat.